day mga kapamilya. Ito po si alias Putog ng Turayong vlogger po ng cook na madumi kung saan matagal na naming ibinablog ito, yung maduming cook. Wala pa naman pong distributor, supervisor na tumingin po sa maruming cook na ito. Kaya po, ikusap po kami sa inyo na suportahan po ito para malinisan. Wala po kaming interes na manira sa cook na ito. Ang sa amin lang nung kasama ko ay palinisan po natin to, pagtulungan po natin kasi talagang madumi. May nagsasabi na talagang hindi po kailangan makita nila yung laman nito na padami ng padami. Na iba po ito. Salamat po sa inyo. Meron po kaming iko-content na voice dito. Si Ferdinand Marcos 1975. Ito po ay binigay po sa amin ng ating isang subscribers na gusto niyang pakilatis po sa inyo. Pakita kung magkano po ito. Subscribers po ito. Hindi po namin humingi lang ng tulong na i-vlog ito, i-content para makita. 1975, Ferdinand Marcos. Ito siya po. Baka sino pong gustong baka mo po naghanap po kayo ng ganito, i-PM lang po yung vlogger na ito, alias Putog, para pag-usapan natin. Kasi hindi po namin alam, kami taga baryo lang po kami. Wala po kami sa bayan, malayo po kami. Kaya po, nakikiusap po kami, sana tulungan nyo itong isang subscriber ko. Siguro kailangan din niya ng pang-gustos na kanyang estudyante. Kaya po, pagpatuloy po natin yung pag-subscribe sa alias Putog para po sa atin po ito. At gusto ko rin ituloy yung na i-content ko na tungkol po sa lupa na kinamtam ng agraryo. Pero bago yon, shout out muna sa aming mga subscribers, sina GM Malinlin, si Bitoy Pilibrico, si Bembem Badyosa, ang kumpare ko nga pala sa Canciller Avenue, si paring Bong Rivera. Yung sa premise Zero Coffee Center ng Turayong, kay Madam Maria Flor Andres, at kay Madam Bambam Pilibrico. Ito po yung pangatlong content namin tungkol po sa kaso sa agrarian, kung saan nag-file po tayo ng cancellation case. Shout out po sa mga naitawag kong pangalan dito sa cancellation case. Sa Burgos Isabela, Santiago City. Open po yung unang na i-vlog ko na cancellation case, kung saan nandun po yung mga pangalan po ninyo. Dito sa Cabatuan Road, Cabatuan Isabela, Ilagan, San Fermin, Nawayan, sa Barangay San Jose, San Pablo, Isabela. Dito po marami po. Sa Kabagan, meron doon po sa Cagayan, Tugigaraw, sa Nueva Vizcaya, sa Bambang, Barangay Malungo Norte, Benito Sullivan. Meron din po sa Enrique, Cagayan, sa Sinamar Norte, San Mateo, Isabela,
Santa Teresita, Cagayan, Burgos Isabela, Tuguegarao City, Alicia, Angadanan Isabela. Paki-confirm lang po yung mga pangalan nyo. Meron dito sa Alicia, Jadi, para pagtulungan po nating resolbahin yung ano ngayon ang agraryong ito. Sa akin po ang ginawa po sa amin, dito nga sinabi ko sa inyo, mayroon akong nabili na libro, PD 27, na kung saan ginawa ni Apo Marcos 1972. Nandito po yung mga batas na dapat sundin nila. Pero ito, hindi po nasunod kahit isa ang mga batas dito. Ang ginawa nila, nagpatitulo sila ng sarili nila. Tapos, binigyan ng titulo mga tenas nila, siningil. Nung i-verify ko, bilang isang heirs nung nasira kong tatay, hindi po nila binayaran ang tatay ko. Siningil nila yung mga tenants, pera, hindi sila makapagbigay ng certificate of full payment. Lahat po yan. Meron pang request si dating President Digong Duterte kung saan sumulot sa agrarian reform na ipakita yung certificate of full payment ng mga lupain nito. Pero wala po silang maipakita. May sulat siya kay attorney ng Tuguegarao, si attorney Gilbert Barsatan. Siya po ang in charge doon sa mga binabayad, pero wala siyang maipakita. Puro nakalagay doon confidential, puro confidential. Confidential, pera ng gobyerno yan, confidential. Nakakapagtaka. Kaya tulungan po ninyo ako, pagtulungan po natin, i-resolve ito, yung mga ginawa ng mga ka-agraryo. Sana po, ang hiling ko lang po sa inyo, kung yung ginawa sa akin, baka ginawa rin nila sa iyo. Pero palagay ko ginawa. Kasi hindi naman pwedeng maniningil sila ng ako lang ang sinisingil nila. Yung lupa lang ng tatay ko ang sinisingil na. Sigurado marami ito. Kasi marami rin mga empleyado ng gobyerno na nandyan, mga agraryo. Kaya pagturuan po natin ito, anomalya ito ng agrarian, punta ng Register of Deeds, kung saan gumawa sila ng titulo, napunta ng land bank, kung saan siningil nila yung bayad ng lupain nito. Kaya tulungan po ninyo ako, hindi po para sa akin na po, para sa kapakanan ng bayan, kapakanan ng gobyerno, kasi pundo ng gobyerno yan, pero hindi na punta ng gobyerno. Okay po, salamat po, at ito po, itutuloy ko po na namin itong pera na ni Ferdinand Marcos 1975. Baka po gusto nyong bilhin po ito. Mag-comment po kayo kung magkano gusto nyo at pag-usapan po natin. Kasi hindi po namin alam, hindi rin po alam nung may-ari, subscriber ko niyan. Kaya mag-comment po lang po tayo kung gusto nyo. Mga collectors, mga vloggers na gustong bumili dito, comment lang po kayo. Pag-usapan po natin. Subscriber ko po ito, siguro may anak siya, kailangan din po niya kung ano. Sana po patuloy niyong suportahan yung vlogger alias Putog Turayong. Subscribe ko kayo. Sana po pagpalawin kayo ng buong may kapal. Ingat po kayo palagi. At salamat po sa mga subscriber namin, mga followers, mga viewers. Mabuhay po kayo. Salamat po. Bye-bye.